Isang malaking tagumpay na sana ang operasyon ng NCIA laban sa sindikato ni Tigre. Kumpleto na ang kanilang plano at halos nasa kanilang mga kamay na ang target. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng kanilang pinaghirapan ay nauwi sa wala dahil lamang sa isang napakalaking pagkakamali. At ang taong responsable rito ay walang iba kundi si Sebastian. Sa halip na manatiling tahimik habang isinasagawa ang kanilang undercover operation na naigang kanyang kayabangan, sa hindi inaasahang pagkakataon ay ibinunyag pa niya na isa siyang ahente ng NCIA. Isang pagkakamaling hindi dapat mangyari sa isang bihasang operatiba. Dahil sa kanyang ginawa, agad na nakahalata si Tigre na may operasyon laban sa kanya. Wala itong inaksayang oras at mabilis na tumakas dahilan upang tuluyang masira ang buong misyon. Ngunit hindi agad sumuko sina Gabo at Samantha. Agad nilang hinabol si Tigre, umaasang maaabutan pa nila ito bago tuluyang makatakas. Ngunit habang nagpapatuloy ang habulan, napansin nilang wala ang kanilang mga kasamahan. Ang mga dapat sana'y magsisilbing backup ay hindi nakasunod sa kanilang kinaroroonan. Dahil dito, silang dalawa lamang ang humarap kay Tigre at sa mga armadong tauhan nito. At dito nagsimula ang tunay na panganib. Hindi basta-basta si Tigre. Bukod sa pagiging biyasa sa paikipaglaban, marami pa siyang tauhang handang protektahan siya anumang oras. Habang tumatagal ang komprontasyon, lalong lumalala ang sitwasyon. Unti-unting nakukulong sina Gabo at Samantha. At hindi nagtagal ay mismong si Samantha ang nalagay sa matinding panganib. Sa kabila ng hindi magandang simula ng kanilang relasyon, hindi man lamang nag-atubili si Gabo. Mas pinili niyang iligtas si Samantha kaysa ipagpatuloy ang paghuli kay Tigre. Para kay Gabo, walang saysay ang tagumpay ng isang misyon kung may kasamahan naman siyang mawawala. Ngunit dahil sa naging pasya niyang iyon, nagkaroon ng sapat na oras si Tigre upang tuluyang makatakas. Wala nang ibang magawa ang grupo kundi ang i-abort ang operasyon. Sa totoo lang, kung susuriin ang nangyari, hindi si Gabo ang dahilan ng kabiguan ng misyon. Kung tutuusin, nailigtas pa nga niya ang buhay ng isang taong hindi naman niya lubos na kilala. Ngunit pagdating nila sa headquarters, mas malaki ang problema ang agad na sumalubong sa kanila. Bago pa man makarating ang opisyal na ulat sa kanilang kapitan, nauna nang magsalita si Sebastian at gaya ng inaasahan, hindi niya inako ang sarili niyang pagkakamali. Sa halip, lahat ng sisi ay ibinuntun niya kay Gabo. Hindi lamang iyon. Inakusahan pa niya si Gabo na kasabwat umano ni Tigre at sinabing sinadya nitong pakawalan ng kanilang target. Kitang-kita rito kung gaano kadesperado si Sebastian para lamang mailigtas ang kanyang reputasyon. Handa siyang magsinungaling, manira at isakripisyo ang isang taong walang kasalanan. Ngunit may isang tao na hindi niya kayang linlangin at iyon ay si Samantha. Siya mismo ang saksi sa buong operasyon. Alam niyang si Gabo ang nagsapanganib ng sariling buhay upang iligtas siya. Kaya kahit anong kwento ang inimbento ni Sebastian, hindi niya mababago ang katotohanan. Sa halip na makuha ang simpatya ni Samantha, lalo lamang niyang inilalayo ang loob nito sa kanya. At habang lalong lumalalim ang galit ni Sebastian kay Gabo, mas lalo rin siyang nakakagawa ng mga desisyong maaaring maging dahilan ng sarili niyang pagbagsak. Dahil hindi magtatagal, unti-unti ring malalantad ang kanyang mga lihim na nakikipagsabwatan sa mga kalaban para lamang maalis si Gabo. At kapag nalaman ito ng mga nakakataas sa NCIA, ang taong pilit na pinababagsak si Gabo ang siya ring matatanggal sa serbisyo. Ang tanong ngayon, hanggang kailan pa kaya maitatago ni Sebastian ang kanyang mga kasinungalingan at kapag tuluyan ng lumabas ang buong katotohanan, sino kaya ang unang mananagot sa lahat ng kanyang ginawa? Ang mga sagot na iyan ang tiyak na magpapainit sa mga susunod na kabanata ng si Gabo. Kaya naman kung bago ka pa lamang sa aking channel ay click lamang ang like at subscribe button. Maaari ka rin mag-iwan ng komento dyan sa ibaba para sa iyong mga salubin at suwestyon. Maraming salamat sa iyong panonood.